bang tumayo tayo lahat? Magbigay respeto at pagmamahal. The former President of Republic of the Philippines, mahal na Pangulong Basta nyo naman sa nyo to enlighten. Bigyan liwanag tayo. Mga kababayan, the former President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte! Prepared speech para kaninyo nga akong mensahe. Ang kabutan na rin nga kumusta o pasalamat sa mga Cebuano sa iyang tabang kanako sa mga niaging mga panahon o ayaw kalimte pagpahinundong sa ila sa tibuok Pilipinas ang Cebuano ragoy gwapa. Tinawag ko na. Kita lang kasi yung naong pagkapungipon. Ang nabitaw ka na, nakaw pagdugay kay iba ko kanina rin mga nina. Limugog na. Basta ko nga rin dito, trend kapit ako nga. Kanina rin mga ikot-ikot na. Makiksunan ko, may gabi ito yung na ako yung mensahe ng kamay. Bahin kani sa pagbako o mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the President. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw, mag-chat-chat man ta unsa nang pinaagi People's Initiative, constituent body sa Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there. For as long as there is no vested interest. Patong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo nga muling kuray niya o ngaita pag-usap ng termino. Komportable na ta sa unong katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga kung unsa may ilang gusto kay mo maginay pasangil permit nagdako ukos politika nga gusto abrihan ang economic provisions
bla bla bla, bla bla bla. Moro nang ginay pasangil. Yadto pa na, basikin sa presidente kay yaka diha. Mo ginay gusto, labi na o inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala pa yung problema kang presidente karon. Wala pa naman po. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter niya, pati na, appeal na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galigkod karon o sa sunod na eleksyon. Lisod na mubalik na punta sa gubot pareho ni Adto nga og naay mo lingkod o 4 years ni Adto mahinumdo mo another 4 years ang upat niya katuig sa una nga termino walay buhaton kundi magkampanya mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo niya. Base kung saan imong istorya, by whatever measure imong bulahon ang Pilipino, mo ginay hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon kung commit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever. Basig unsang provision atong alisdan. Mudiritso na ta diya. Ayon ang economic padabot sila nga. Mudiretso ka na, kada presidente tindog diha, umulingkod, umuyaka, mo ginay gustong buhaton. And sad to say, dili man yung pangdaot sa presidente ni Adto o karon. Ang una yung presidente nga kauso aning Chacha si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide sa atong political life sa atong nasod, misulpot na po din Chacha pag-usap diri na sana. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay, Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, didri ka sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Mura na plano nila ron, mura ang People's Initiative, wala mo take mo. Naara sa runway, wala yun mo saka. So niya ta karon sa Kongreso.
Sa atong mga congressman, wala ko yung problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, asa ka karon diha kay steady o na sunod eleksyon o niya ang termino para sa presidente. Lisod kayo na you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte kay o imo nang hilabtan pareho sa nakabok ni Marcos pero gawa ng ewa naman. And this is not really to make any challenge to the president. Muto sige gaan hantod na, sige nadugay na. On that to change the Constitution to prolong. Patason. Okay. Magkahuman, magtanaw niya maglisor, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tawo na walay buto-buto. Ang demokrasya, ang maagi na ay rotation palibot 6 years. Ang lokal wala may limit o gihigugma kapas tao. Walay pugos, walay terorismo, walay panik. Punta na'y gwapo may istorya para sa atong nasod. Ang problema, sudyan usahay, well, di na to ning Cebu ni adto, long time ago, di na lang po mo panganong tao kay bayak, taga Dirira ako, taga Danau akong pagikan. Di na lang ko, panahon to sa ako kamahan, Dirira. Akong abogado. Munang imo ganing usbon magkaguliyang yun. Away, antod na lang maggubot o niya, natarong o gamay. But I said, in between na ay panahon nga nila oring. Wala kay lihok nga gamay nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would dwell ilang muabri ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chat-chat, musuportar ko. Pero, buhi pa ko, ingnon yun ako, nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent, dili na ni makadakan. Kay mura may iyang naabtan. O kung sa iyang naabtan, 6 years, 1 term, putong tatangga. Imong asan, imong paguban, ang Constitution is almost sacred. Kung bitaw na sagrado na, ngunang kita, basi kani karong kaliuna, kadanghanan Bisaya. Para na yung mga kauban ako, ikas military, puro generals, retired, uban. Ngani uban ka na to, ang uban ikas Manila, ni Lupad nga rin. Maminaw lang siguro kung sa'yo isulupin. Okay man po, wala'y problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno.
sunda lang ang konstitusyon. Ug mo na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto. Ako di naman ko gusto magkapir-apir. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo. Sa langit. Kamo mga Cebuano nga isuportar yun na to. O tanang Pilipino. Pero, siyempre kasi papaano, Bisaya ako. Landslide talaga dito sa Cebu. At sana naman hindi kayo maghinakit. Kaya nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero salita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin na bigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, hikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto anak. Wala na ng mga engong, Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Kuan ba? Storya. Gusto na ako sa akong panahon, makita na ko na ang Pilipino ato yung kakso ng atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa Mpo na ako binasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pag sulo-sulo diha, kay di ko gusto anak. Kanang maingon mo nga Muslim don't give me that. Dapaw ba siya asa ko, igno na ako sa kapatid. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as one nation. Is wala tayo tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot kay wala man tayo nasod ng atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak ang kanila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang ipahamustulan ang atong kayamanan sa atong deforest, mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tablam o ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni anak, pero naman tayo mahimo. Trespass. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well. And maybe, di yung ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay, tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili gulta mo sugot, na nailaing tao, mga labinan yung kapanyaga,
nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tawhan. Pilipino ra yun na, timan ninyo. Muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Nga ayaw yun mong sugot nga ang Pilipino second lang. Dili sa Pilipinas, first yun mo. Dili na pwede ng niaging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila special nga dili pareho sa usa ka Pilipino na naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang publiko. Dili yun na mahin. Dili po nato matagaan. Ginusto kuman. Dumadaan ang presidente. Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers, bago tagi buhian nila. Ayaw yun mong sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tawhan. Dili yun do masugot nga magpalipin katusan. Yes! So niya ako, kay niya maning proposal na i-amend ang Constitution. Okay ko. Walang problem. There's really no problem. You do not have to convince me with anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko siya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Bakalipay ka na lang na ataman. Sawat ka lang sa Ginoo, itagaan ka grasya, na nakakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang diya-diya. Kaya mapandol kita diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mo sugot. Let us take wapo na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo ikakalik. Pwede ba pakayawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatabol, matoon sa tao. Ang ilang kung nga economic provision, mo ginay rason economic provision. Iadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse o reason na iuna yun na ang economic. Wala may kagwapo ano yung mga building, kagwapo sa Cebu. O sa may pag-uhuri mo dire, ang mga naon, gwapo naman daan, gwapa naman. O sa may usbunin mo, batasan, batasan noon medyo sumidahon ang
Bisaya. Bisaya ano ko? Huwag na yung Bisaya. Agi o Balikas o Ilisog. Kaya, wala sa Mindanao. Kung hindi ka kamuo mo, sus Marisol, karagaba. Kung di ka musukor o patay ka to, di ka kamuo po mahadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayun. Niyak to. Karoon siguro. Di na pa kumusunod. Tamakan ako tanan. Ayun. Katong pinaagi ni Adton, tikas, terorismo. Piliong kas tao kay gusto kanila. Period. Piliong kas tao kay qualified ka. Period. Piliong kas tao may kwarta ka, huwag ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, huwag pa ka padahig pa sa tao mo na akay gaganan, sige ka na trabaho sa imong isig ka tao. Okay. Pero ka ng milyonaryo maingon na bukalit lang kabuutan, mo na sa Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga na kay ang Pilipino yung tao. Papalit yun. Musugot tag sa dili, ang tao, labi yung pobre. Basta kwarta, budawat yun. Wa tayo mahimo, wa tayo kabahilon. Government ka na, subsidasyo, pila inong paghatag anang kawana. Wa ko'y, gawas na ka ng mga milyonaryo mong part sa eleksyon, patasan na sila ilang ihi, o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon, kuhan yun, kung unsay matarong. Pamili mo kung unsay tarong na tao. Mura man yun na, Pilipino, qualified, tarong. Ayaw sugot nga isog, hadlok, mag-terorismo, na panahon na natin, niagi na. Ayaw magsugot, anak. Nawa nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay nun. Diskarte o ingon ang paagi. Di naman ito pwede manghadlok o tao, palito na ito. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di yun mo sa ka. Siguro, ang imon niyong anak karon, mga anak na mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, baka surtek ta kayo. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, taas na. Problema ang magundag ng pobre. O di ginato maatong pagtama. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura na nga rin sa political. Ako rin nakalusot na rin na Di na ko, I would not belabor is about being right and righteous. Kinakita ng nako. Yan to, kita pa rin yung presidente, nakita ninyo ako. So, huwag na natin usapan yung ganun. Basta, every election, see to it that you
napili mo yung tao tapat talaga sa bayan natin. So, patuloy akong isulti niyawa. Kalimot ng si naramay madiya, naman po ang sound system, si buga-buga. Magsiningita niya sa akong niyam ng akong asawa. Sino niya mga akong kauban, sa mga generals. Magsinulti sa media kanina, magsagit pa ime. Unsang orasa ta? Utubag kong general, maya na siguro tayo mag-uwi. Wala man tayo general na to. Puro may mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Ato kadaghanan sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao. Patay mo. Basta kami na rin. Happy-happy na. Oh. Except for, I forgot his name, General taga Cebu. Few in between the years. Gamay rin, Bisaya, ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano, kay gusto yun magsundalo. Kaya mga Ilonggo, na gusto mo armas, uwa, ngita kong patay Mo ang Ilonggo. Gusto ko, 45 bari, Armalite na rin. Pum, 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 pum. David, mo na itiaw. Mga tiaw sa Mindanao, mo na itiaw. Palaway yun. Kaya ang, ang survival doon, in places like Cotabato, Zamboanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero, di na Ilonggo, kapaulitik na. Uy, atras na eh. Advance dito, advance direct, patay dito, patay direct. Muna sa Mindanao, ang warning faction is, kayong presidente ako, pasabot yun na ito. What's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gagante rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maranao. Para nako, ang presidente ko, tablatan tanan. Walay too ang bod. Dili at ito, tira ka mong yawa. Anong usahay sa presidente? Wala ko manghampong.
O kinahanglan presidente ka, kinahanglan na yung respeto ang tao nimo. Usaran ka sulti. Pero dagang ka po sabi, mayroon gani ka, undang mo, hawa mo, undang mo sa droga, o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mo layas, patsyag yun. Walay laing paagi niya. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot niya, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon. Kay atong mga anak, may mo trabaho para kwarta sila, magkapalit sila o lugaw para ihungit mo sa imong katigwang. Now, kung imong gubuon ng mga bata, tiguang nako, kisa may akong sampit. Mayroon man ang imong mga tinawag mga parente, pero sus pasaylo ayun beha kay pareho kitang pobre na unang wala may dato mo rin pipila na may dato mo rin munang ato mantas kayo natong presidente ko hantod karon munang gikiha ko nila sa International Criminal Court ang musik sila kiha lang mo diha. Kadaghanan ko kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danao, dagang ko sa Kasa, Bisaya ko rin. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usapan. Wala tayong maasahan. Kung imong patsyon ang akong anak sa droga, mag-terrorist, mag-wirla, kung sa may paabuton pa na ako. Eskwelaho na ako, high school, pagka-college, imong tagaan o droga, musulod sa droga, magyaka lang diya, pagkahuman mong gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang ilaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga turugista. Labing na yun, kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasultay kung sa tribo nila, pero makasabot na mo, okay? Law ay mapulog akong kaya astara ba ako na apoy dugo mo. Ibong kung sa mga ito mapaabot sa atong nasa. Okay na mga dato na ano yung deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak na unta pagka abot sa panahon di ka na makatrabaho, retired ka na, inutil ka na imo palit o bugas o baski buwad na lang isuwa para ihungit sa imo. Kung imong morning rason ng anong paminawa ko nito, morning rason ng anong mantas kay ko. Ato investigar sa wala po sila kasabot anak. Kaning mga puti, utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, ay alam mo musulti, kung kini mo kana mo, dapat yung buhaton, kaning tinarong, gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, nagyapoy droga. Pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya. Guba
na ang kapalaran natong tanan. Mo na hindi gyud nato gusto. Mo nang init kay Gauss sa mga durugista antod karon. Kay mabalik ko basig bagay baya sulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor si Paste mo na kamaguran. Ang maguwang anak ng babae si Inday Sara mo to'y mangulatag sirip. Ang maguwang po nila, kamaguwangan nila kani ang mga rin, pero di daw siya musulti kay ang iyang kaya buhay ragyan pulong ha? Pulong kamagwagan ako tuluran na sila ay silo ako duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikaduhang asawa na ako, ang akong pagkaroon, si Andre. Nay anak, si kasi pangalan to. Kiti. Mura na. Manangin mo nila ang may anak sa gawas. Kasi tinuod nga man, isiguro gid ako na di na lang kung istorya giusap ko pagi. Pero isiguro gid ako nga ako'y anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama. Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, 2 ka adlaw, niya mo balik ka nga to sa tinaod ni mong asawa. Itong unang asawa na ako, isuko kayo, ilagat ng mata permit. So, ibalhin ko rin sa ikaduhang asawa, mas isamot. Ang sige pag kagot sa ngipon. So, bulakin niya eh. Kadto Bisaya, kaliwat at to, pero isay mo ng ilang nanay ni Baste, pulo. Tingabi daw kanina, tanaw ko sa, huwag mo ko anak klaro, kinsa ka istorya. Kinako, naam lagi ipa-istorya, ano, speech man nila ng priso, gigaw. Imo mo ng anak. Napulo ko nagtato. Sa kamot sa tiil. Mo po si Inday. Actually, si Inday mo yung sugod na anong anak na babae. Mo ganyan malditas na. Siya yung kasugod anong sa pamilya Patato. Di mo to o. Di mo to o badlungon. Kig-away yun. Ang sige. Ang butang kaya ka rin. Ang lugay mo kita akong anak. Huwag pa lang ko na sila ka kuhan ba nga kita labi na magkatiguang ka. Mingaon kita sa atong mga anak. Gapo. Wala sila ka until sila mabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Di, anak na nila mga anak ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang
Mas po akong istoryahan. Ako istoryahan na to. Kinsay kadunggab ni Magellan. Kinsay plapo. Kaya bang presidente na ako, tawag na to ang Bureau Officers. Kaya ako, ito bang lapu-lapo na isda? Sino pangalan nito na lapu-lapo? Sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapo na yung isda na yan. Pero huna na ba maputang inong mga Tagalog? Nawa among hero ito sa Cebu, gihibo lang yung isda. Ito. Pagbagay noon, mayroon pa mayroon doon kung lapu-lapong di kayo mayo kinilaw. Lapu-lapong tinula, lapu-lapong sabon. Mga hinundong ko perme. Kasi nga ng mga panahon, mag-history ko, always ay mamingo ko sa nihawa mingari sa Danau, may edad na manggulto. Was about 6 years old. So naanak ko ay deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni Ato niso na sa ako. Munang every time ani ako rin, hindi komportable ko na ako sa akong pagbulingong nasod. Na ako sa Kabisayan. Pero ang akong lolo Leyte. Lolo na ako may tagang. Munang maghandom yung Bisaya. So, di ko makaanhi. Isod naman ko karon sa kwarta. Retired na. Limitado na ko. Di na lang kung kakag-istorya. Basta limitado na ko sa akong retirement. So, pero gusto ko pirmi mo ani. May panahon gani unta. At gusto kong matugdanaw. Pero may taga-danaw mo rin. Daghan. Kumusta ninyo? Gusto ko song bisita. Nakamatong balay nga ang mag-ipoy yan. Murag hagdan na ng balay na bilin. Pero unsa pa ba istorya na ako? Ang atong ugma. Well, ang atong ugma. Ako na to si... Ako, okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at tayong comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how this term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, minsan ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabiling na medyo disiplina. Lalo na ang military.
Nakpak mga retired siguro kaya ang pensyon sa ano lang. Nadanghaw ko man military, naghan mi nangan ni. Ang uban ay kas Manila, lupan diri yung maminaw lang na unsay pungihong aning tsatsa. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent. But pasabot, si Marcos kutob diya sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because ug iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under a constitution for one term of 6 years. So be it. Di akaraputo. Pagkahuman, sino na to, sunod nga amendment sa constitution, tagaag, 3 terms, walang bali sa ako. As long as it is the will of the Philippines. Masunod yun ang tao. Ang tuan yun na o unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipinas. Period. Di na tamulampas niya. O unsa lang po yung gusto. Kasayo bang baktaw ninyo nga rin? Kung mo naman mangulitaw, madili, takdon. Puso na sa barang mga baryo nito, mangharana gani, kung dili mo abri ang babae o bintana, magtuho na nung ganito. Early. Pagkamiyo na ako, wala. Lapdos yun ka na. Huwag nagkalusot. Basta unsalay, para sa ako, tama o mali. Utong katanya. Di na mo gawas niya. Kasi kinsay ako ang ka-istorya ni Kusyante, o pa. Tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion, tangin na magka-problema ka talaga sa akin. Ano lang ang tama. Akong panahon, pero buyag, di man po kumanghambong. Di man yun mo makontrol, no? Gobyerno. Impossible. Numero 1 kanin, police. Dugay ko kong fiscal. Anak ka nun. Naman yung chief of police na niaging kauban ako. Pero kanin police yun, so, basta, unsa man na, police sir. Police net na po nangyawa. Lisong magdaang sudad. Pero basta kutob lang diha. Karena magpabuto, makubog, manghasit. Kutob lang diha. Ayulo mo pasod o droga, ako, tangina. Mag-away na tali. O, di na kita magkasinabot. So, mga illegal, labi na yung droga. Ako, kung kontra yan ako. It will destroy the nation. And it will destroy the family. Ang pinaka-pundasyon na ito sa akong nasa. So, mas batay akong constitutional, walang okay rin. Karing pagbago sa constitution, ani yun eh. Na ay ambot og tinuyo og dili o sa panahon o sa swerte. Pero kaning
pass on prolonging, changing the Constitution for a longer term for the President. Pero walang kay Presidente. Puro ni mabanhaw na tao sa Marcos o nabanhaw sa Marcos na po. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema ang Presidente. Tinuod lang, suportado na ako kay buotan o ikumpara sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Kasi niya ito ba, pili ko na Presidente, makakumbaba. Ang problema ng si President is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto amen, kaya gusto usbo na po ang termino ng Presidente. Anak na po tang kagubot niya. Kaya mo ingon mo na Presidente ko, utang, ginawa ko na sana noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as President. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala isama. So gusto ko yan ang mangyari para sa lahat. Ngayon, huwag mong habain na mag-charter change tayo para pabain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako papayag. Well, baka makalusot pero they would have to contend with my objection over ano ba pa anything. Sundin natin yung Constitution. Kung andyan ka lang, andyan ka lang. Wala na yung story. So, marang marang akong mensahe ninyo. Kung napay lang yung issue, marang naman, gwapo man yung syudad ang pabilin sa panahon ni Mayor Rama. Si Mayor ni uli ha? Abirang biyaan ko nimo. Sweet. Gwapong pagkadaan sa syudad. Mopod ang akong humble city. Gwapo po. Limpyo. Way wrong parking. Basig-asa. Hindi may kong masugot. Basta karong di na ko Presidente. Tawag na ko polis. Bawa na. Ako yung ato lang ano sa lay disiplinahon ninyo ng kaugalingon po. Sunda lang balaod. Kaya ako ni atong prangka-prangkang pagsulti itong bago pa kong mayor. Daghang yung na ilang droga. Giingnan tamo na undang na o dili karoon na yung International Court of Justice kasi wala tayo mahimo diha. Sinabi ko minarnagan kita sumura man na. Let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency. And kapag karoon man ang tsatsya, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter
and he gets to be elected for the second time, or the third, or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yun. Pero it must be in accordance with the Constitution. Pag nilabak mo ang Constitution, once you tinker with the Constitution, alam mo ang Constitution, iba-iba tang tribo tayo. May mga Ilocano, Bicolano, Waray, Maguindanao, Maranao, Dabawenyo. Alam mo, pag hindi tayo sumunod ng Constitution, puputok itong Pilipinas. The one thing that holds us together is ang Constitution. Huwag mong sirain. Kasi pagka ang sinira mo ang Constitution, di mo susunod, magkagulo talaga. And we need it. We do not. It's like a hole in the earth. Di kita ginahalam mo, mo balik na punta ka dulo. Sundan lang natin yung Constitution. If you want future presidents to have 3 terms beyond, so be it. But it must be in accordance sa ating batas ngayon. Ayaw pag-luksod ha, kay mag-shortcut ka, maproblema ka. Dili madawat, labi-labi na may lalilain tag tribo, mga Bisaya, di magina, masugot pong yung magpa-under. About the only thing that holds us a nation, di maganit na mo kag iatubang tagkagkarong Maguindanao, di mo magkasinabot. Iatubang taga o Ilocano, di mapunta magkasinabot. But what binds us together? It is the Constitution. Ngayon, if you will start tinkering, as I've said earlier, it would be true. Sumusunod lang ta, para pag Cebuano, walay libog. Ang kadaot aning libog, kay tinagalog, uwak. Ang Bisaya, walay libog, walay problema. So, sundon lang nato ang Constitution. Total ka mong mga Bisaya, wa mo maalkansi. Na presidente si Osmeña, si Garcia, unya ako. So, long shot to, giga sa Mindanao, wala mo ko'y kwarta, pero naana sa palad sa tao. Basta na sa imong palad, tanaw na inyong palad mo, presidente ba mo? Pero nagad palad na, nasa palad. Huwag mong kumagdahong mga abogado ko, fiscal ko, ang mayor ko sa Davao. Unya, straight na, presidente dayon. Pero dugay kong mayor yun. Davao. Pila ko katuig na mayor Davao? Yung tanong, kisa ka niya akong pangan? Wala ko noon. Bakit pila akong edad? 80 years old. Totoong sudili. Dili mo ito. Pero tinoon, 80 anyos na ko. Nilapas na gani ko sa pre-departure. Ako, di pangayon na ako sa Ginoo. Gikikapoy na ko. Sinood lang, Franka. Gusto na ako unay kilat karon. Ayaw i-punto sa akong isikataw. Dari na lang. Para humanak ko tanan. Humanak ko mayor, rugay na niya. Congressman ako, na presidente na ko. Humanak na, kompleto na. Akong mga anak, baste,
na mayor karon sa Davao, ang iyang guwang si Pulong, congressman sa First District, si Botangira, ano sa posisyon niya? Ha? Ambot o sa ko'y swerte ni Inday. Si Inday ramay nakakapot o medyo taas yun. Patunay na itong unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, dawato na ito, unya. Tamangin ninyo kay Bisaya. Kaliwat anang Inday, mga abilyana sa Danao, subay sunod, Carmel. Carmen, Danao, Katmon. Katmon, so good. sila diha ang mga kaliwat sa lula na. So, si Inday kay atong yung paalas. Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag, pasalamat ng mga Bisaya. Duha na po Duterte. Ano kayo, pagkabot ninyo, kung magsuberbeyo na rin, manhina nga rin, sumbagon mo, wala na, ritso. Sa puto na si Inday. Wala, bubok kay pasensya na. So, marami siguro akong mensahe kung sa babay akong kadunan. Di man kumakanin ninyo, kamo na li ato kabaw. Kamo na li bisita kay una-una, wala tayo backwards.